Sa taong 2169, binago ang genes ng tao para tumigil ang pagtanda sa edad na 25. Pagkatapos, may timer sa braso na may 1 taon na lang. Para mabuhay, dapat magtrabaho dahil oras na ang pera. Kaya ang mayayaman ay hindi na namamatay. Ang bansa ay hinati sa mga time zone para paghiwalayin ang mga klase, at ang pinakamayaman ay ang New Greenwich. Sa isang maliit na apartment, nakatira si Will at ang kanyang ina na si Rachel na halos wala ng pera para sa kanilang gastusin araw-araw. Gusto ni Will na kumita sa pakikipaglaban, ngunit pinagbawalan siya ni Rachel dahil hindi ito nagtatapos ng maganda. Mapagbigay pa rin si Will at sa tuwing makakasalubong niya ang batang si Maya, binibigyan niya ito ng oras para mabuhay. Sila ng kaibigang si Borel ay nagtatrabaho sa pabrikang laging nagtataas ng presyo at karaniwan nang makakita ng mga taong nawala ng malay sa sahig. Binabayaran sila araw-araw, pero laging may dahilan ang pabrika para bawasan ang kanilang sahod dahil hindi raw nila naabot ang itinakdang kwota. Nagpunta si Will sa dating bar para maningil ng 1 oras na utang. Nakilala rin niya si Borel, na masayang naglalasing dahil sa isang baliw na bumibili ng inumin para sa lahat. Si Henry ang lalaking ito, na may timer na 1 buong siglo. Nagtaka si Will sa mayamang lalaki at binalaan ito tungkol sa Minutemen, mga magnanakaw ng oras, ngunit hindi nakinig si Henry. Gaya ng inaasahan, dumating ang pinunong si Fortis at hinamon si Henry sa time fight. Tumakbo palayo ang lahat ng nasa bar maliban kay Will, na nagtatago sa likod kung sakali. Tinanggap ni Henry ang hamon, ngunit humingi muna siya ng sandali sa banyo. Dahil iisa lang ang gwardya, pinatumba ni Will ang gangster at tumakas kasama si Henry sa likod. Tumakbo sila at nagtago sa abandonadong pabrika na nilock ni Will para maging ligtas. Nagtaka si Will kung bakit nasa ghetto ang isang mayaman, at inamin ni Henry na iniwan niya ang New Greenwich dahil siya ay 105 taon na at sawa na sa buhay. Nang ituro ni Will na katangahan ito, natuwa si Henry sa kawalan ng pag-unawa ng bata sa mundo. Aniya, tumataas ang gastusin sa ghetto para mamatay ang marami, dahil buhay ang mayaman sa kamatayan ng mahirap. Nakatulog sina Henry at Will, at kinaumagahan, ibinigay ni Henry ang halos lahat ng oras niya kay Will, at nagtira lang ng 5 minuto. Nagising si Will at nakita ang mensaheng, "Huwag mong sayangin ang oras ko." Pagdungaw, nakita niya si Henry sa tulay bago mag-timeout. Nang hindi napansing may mga security camera, pumunta si Will sa tulay para matiyak na patay si Henry bago tumakas. Maya-maya, pinuntahan ni Henry ang bahay ni Borel, kung saan nakasalubong niya ang asawang si Greta at ang kanilang sanggol. Kinausap ni Henry si Borel ng pribado at binigyan ito ng 1 dekada na katumbas ng 10 taon. Kinagabihan, hinintay ni Henry ang ina sa sakayan, pero di ito dumating. May 1.5 oras na lang si Rachel, at dahil tumaas ang pamasahe sa bus, di na niya ito kayang bayaran. 2 oras ang lakad pa uwi, kaya dapat tumakbo ni Rachel para makitang muli ang anak. Tumakbo rin si Will nang maunawaan ito. Nagtagpo sila sa kalye, ngunit huli na, at nawala ng malay si Rachel sa mga bisig ni Will. Kinabukasan, natagpuan ng mga timekeeper ang bangkay ni Henry sa ilog. Sigurado si Agent Leon na pinatay siya dahil sa kanyang panahon kaya ipinasiyasat niya ang security footage. Dahil sa anggulo ng kamera, hindi man nila nakita ang bangkay, pero dahil sa mukha ni Will, inakala nilang siya ang pumatay sa kanya. Para ipaghiganti ang ina, nagpanggap siyang isang mayaman at nag-arkila ng limusin patungong New Greenwich, kahit kailangang magbayad ng malaking toll sa bawat pagtawid sa hangganan. Pagdating niya sa lungsod, tumuloy siya sa isang magandang hotel, at napansin ito ng sosyalistang si Sylvia. Pagkatapos magpahinga, kumain si Will habang pinagmamasdan siya ni Sylvia. Alam ng waitress na hindi siya taga rito, pero maayos ang pakikitungo nito dahil sa malaking tip. Pinayuhan niya si Will na kailangan ng mas magandang damit para sa kasino. Dahil mabilis na tumawid si Will sa maraming time zone, natuntun ng mga tagabantay ng oras ang kanyang lokasyon. Nalaman ni Leon na hinabol niya ang ama ni Will. Gabi noon, bumili si Will ng Amerikana at pumunta sa kasino, at humingi sila ng donasyon para sa 1 taon. Hindi siya miyembro. Sumali si Will sa poker table at nakilala si Mr. Weiss, isang mayamang nagpapahiram ng oras at matapang tumaya. Lumapit din ang anak niyang si Sylvia upang manood, habang binabantayan siya ni Will habang isinusugal ang lahat ng kanyang ari-arian. Sulit ito dahil nanalo si Will sa laro, humanga si Weiss at inimbitahan siya sa kanyang susunod na party. Bukas, bumili si Will ng mamahaling kotse at nagmaneho sa party ni Weiss. Na-curious si Sylvia kay Will at niyaya itong sumayaw, sinabing mukha itong taga-ghetto. Naiinggit siya sa mga tao mula sa ghetto dahil palagi siyang napapaligiran ng mga bantay ng ama na walang tunay na kalayaan, at hinihiling niyang makagawa ng makabuluhang bagay. Hinila siya ni Will sa dalampasigan sa likod ng bahay para mag-skinny dip, na isang kalokohan. Nag-alangan si Sylvia, ngunit sumama na rin siya sa tubig at nag-usap tungkol sa iba pang kalokohan. Nang simulang hanapin si Sylvia, nagtago sila ni Will sa kuweba at hiniling na bumalik na agad sila bago magkaproblema. Nagbalik sila sa mansyon sa magkaibang pinto para iwasan ang hinala. Niyaya ni Weiss si Will na mag-poker, pero naantala sila ng mga tagabantay ng oras dahil sa binili niyang kotse. Ininteroga si Will sa isang pribadong opisina, pero nang banggitin ang pag-timeout ni Henry, hindi sila naniwala at kinuha ang kanyang oras. Kaya 2 oras na lang ang natira.
Sinabi ni Leo na madalas niyang naaalala ang ama ni Will. Dumating sina Waze at Sylvia, at sinamantala ni Will ang pagkakataon para bugbugin ang mga bantay at tumakas dala ang baril. Ginamit niya ang baril para bihagin si Sylvia at tumakbo sila sa pinto para tumakas gamit ang kotse ni Will. Sinimulan ni Leon na habulin sila sa buong lungsod at binangga ang likuran nito, pero gumanti si Will sa pag-atras. Iniwasan ni Will ang truck sa huling segundo, pero hindi mabilis ang reaksyon ni Leon at bumangga siya kaya nakatakas si Will. Habang papunta sila sa ghetto, humingi ng tulong si Will kay Sylvia, ngunit tumanggi itong tulungan siya. Pagdating sa tulay, naabala si Will ng mga security camera at hindi napansin ang spike strip, kaya bumangga ang sasakyan. Nawalan ng malay sina Will at Sylvia, at pagkalipas ng ilang sandali, natagpuan sila ni Fortis at ng kanyang mga tauhan, at agad na ninakaw ang oras ni Sylvia. Biglang tumunog ang sirena ng mga tagabantay ng oras. Tumakas ang mga gangster at naiwan si Sylvia na may 30 minuto na lang. Pagkagising, nagmadali si Sylvia sa natitirang oras at humingi ng saklolo kay Will. Natawa si Will na pumapanig na siya sa tinulungan pa rin siya bago dalhin sa bayan. Pagkaalis nila, dumating ang mga tagapagbantay ng oras para siya sa atin ang kotse. Kinuha muna ni Leon ang kanyang sweldo dahil sapat lang ang kanyang oras. Sa huli, hindi na hinabol ni Leon si Will dahil tiwala siyang makikipag-ugnayan din ito sa kanila. Humingi ng tulong si Will kay Burrell, pero ang balita ni Greta, patay na si Burrell sa sobrang inom kahit may 9 na taon pa siya. Nataranta na naman si Sylvia pero napansin ni Will ang kanyang magagarang hikaw kaya dinala siya nito sa pawn shop. Malapit nang magsara ang may-ari pero nag-exception siya nang makita ang halaga ng mga singsing. Napansin niya kung gaano sila kadesperado sa mababang sahod na pambuhay lamang. Sunod, pumunta sila sa payphone at pinadial ni Will kay Sylvia ang telepono sa bahay nito upang makausap si Leon. Pantubos, humiling si Will ng 1 milenyong ipamahagi sa mga ghetto timeline. Binalaan ni Leon si Will na nagiging kawangis na siya ng ama at inihayag na hindi ito namatay sa labanan, bagkus ay may mas mapanganib itong ginagawa. Binabaan siya ni Will. Sinabi ni Leon sa mga magulang ni Sylvia ukol sa ransom, pero ayaw magbayad ni Waze. Dinala ni Will si Sylvia sa apartment para magpalipas gabi at nagsuot si Sylvia ng damit ni Rachel. Tinanong ni Sylvia si Will tungkol sa kanyang ama. Kwento ni Will, tinuruan siya nito ng mga teknik sa pakikipaglaban gamit ang oras. Ipinakita niya ito kay Sylvia sa pamamagitan ng paghawak sa braso nito. Ang sikreto ay hayaang maniwala ang kalaban na sila ay nananalo habang paubos na ang sariling oras bago biglang bawiin ang lahat kapag sila ay kampante na. Akala ni Will na matay ang ama sa time fight pero nalaman niyang pinatay ito sa pagbigay ng napanalunan. Ibinahagi ni na Will at Sylvia ang kanilang ika-25 kaarawan. Nagsimula ang timer ni Will sa kalye at muntik mawala ang kanyang dagdag na taon dahil sa utang. Sa kabaligtaran payapang nagising si Sylvia at binigyan ng ama ng 1 dekada bilang regalo. Kinaumagahan, pinagmasdan ni Will ang timeline mula sa bintana at nakitang hindi nagbayad si Waze ng ransom. Nasaktan si Sylvia sa kawalan ng malasakit ng kanyang ama at napagtanto niyang yumaman lamang ito sa pamamagitan ng pagyurak sa karapatan ng ibang tao. Pinauuwi siya ni Will ngunit tumanggi si Sylvia kaya pumayag silang magtulungan at maghalikan. Gustong umuwi ni Sylvia, kaya binigyan siya ni Will ng baril habang nakamasid sa kanto. Sinagot ni Waze ang tawag ni Sylvia at binaliwala ang mga insulto para magbabalang darating ang mga timekeeper. Nang lumingon si Sylvia, nakita niya si Leon na papalapit kay Will, kaya binaril niya ito sa braso. Tiningnan ni Will ang timer ni Leon at nalaman na kulang ang oras mula sa mga timekeeper. Binigyan ni Will si Leon ng kaunting oras para sa kanyang kaligtasan. Habang tumatakas sina Will at Sylvia, sinigawan si Leon ng mga tao dahil hindi niya sila pinrotektahan. Mabuti na lang at nailigtas siya ng kaniyang kapwa-bantay bago pa magkagulo. Sinabi ni Sylvia na hindi na nila dapat gamitin ang kotse ng pulis. Kaya pinatigil ni Will ang isang sasakyan, ninakawan ang mayaman nitong may-ari, at mabilis na tumakas gamit ang kotse nito. Sa labas ng bayan, napanood nila sa balita na sila ay pinaghahanap na ng mga awtoridad. Pinabalik muli ni Will si Sylvia, ngunit tumanggi ito dahil ang paggawa nito ay higit pa mas nakakabusog. Samantala, nagsisinungaling si Waze sa kanyang mga mamumuhunan at sinabing kontrolado ang lahat. Dumating si Leon para sabihing hindi na ito pagdukot, ngayon ay kriminal na rin ang turing kay Sylvia. Sinubukan ni Waze na suhulan si Leon, ngunit tumanggi ito at nagbabala, kapag kumontak si Sylvia, dapat itong ipagbigay alam o arestuhin siya bilang kasabwat. Tinanong ni Sylvia si Will kung maglalaan siya ng oras kung mayroon lang siya. Pagkakumpirma ni Will na gagawin niya, bumuo siya ng plano. Ninakaw ng 2 ang truck ng pera ni Waze at ibinangga sa bangko ng oras para tangayin ang maraming kapsula ng oras. Ang mga natitirang kapsula ay iniwan para sa mga tao sa ghetto. Pagdating ng mga timekeeper, wala na silang inabutan. Gabi na nang makakita si Greta ng time capsule sa labahan, iniwan ni Will bilang paumanhin. Bibisitahin din niya si Madja na natutulog sa kalye at maglalaan din ng oras para rito. Ang ninakaw na oras ay dinala sa timeline para ipamahagi ng clerk sa nangangailangan. Sa opisina ng timekeeper, napansin ni Leon ang maling oras. Tingin niya ay sinasaktan ni Will ang mga tinutulungan.
Kinabukasan, tinangkang pagnakawan ni Fortis ang isang lalaki, ngunit naipagtanggol nito ang sarili gamit ang biniling baril. Nagkunwari si Fortis na binitawan siya, ngunit nang lumingon ang lalaki, binaril pa rin niya ito. Nagulat si Fortis sa dami ng nasayang na oras sa timer ng lalaki. Nagsimulang magnakaw sina Will at Sylvia sa mga time bank at lumabas sa mga balita ang kanilang mga pakikipagsapalaran. Pinuna ng asawa ni Waze ang pagmamalupit nito sa kanilang anak. Pagkaraan ng isang linggo, natuntun ni Leon at ng kanyang mga tauhan ang apartment ni Will para arestuhin sila. Gayunpaman, narinig ni Will ang radyo at agad na tumakbo palayo kasama si Sylvia, pumasok sa isang apartment para tumalon sa bintana, at ligtas na lumapag sa ibabaw ng isang kotse. Ginaya sila ni Leon at hinabol sa bayan. Nang habulin sila ni Will at Sylvia sa mga bubong, binaril sila ni Leon. Bigo ang ganti ni Will, bumaba sila ni Sylvia mula sa bubong at sumakay ng bus. Pinag-isipan ng driver na ibigay sila sa mga autoridad, ngunit sinuhulan siya ni Will para tumahimik, at naiwan nila si Leon. Maya-maya, nag-check-in sina Will at Sylvia sa hotel, nagbayad ng dagdag para sa lahat ng kwarto at para sa privacy. Nang dumating ang bagong kliyente, sinabing puno na ito, ngunit namataan niya sina Will at Sylvia paakyat sa hagdan. Binantaan ni Fortis at ng kanyang grupo ang mga tao para mahanap sina Will at Sylvia. Tumahimik ang lahat para protektahan sila, pero pumatay si Fortis ng tao para manakot. Dahil dito, umamin ang lalaki mula sa hotel sa kanyang nakita. Sa hotel, natuklasan nina Will at Sylvia na 10 taon ang pabuya sa kanila, isang insulto para sa kanila. Sumugod si Fortis at ang kanyang mga tauhan at tinutukan ang mag-asawa sabay paliwanag na iniwan siya ng mga tagapagtala dahil sa pagnanakaw, kaya ibabalik niya ang kaayusan. Sinasabi niyang ayaw niyang pumatay ng walang awa kaya hinamon niya si Will sa isang laban. Gamit ang panlilin lang mula sa kanyang ama, inubos ni Will ang oras ni Henry habang nakatingin ito sa timer. Sinamantala ni Will ang pagkakataon upang barilin ang mga nanonood na gwardiya bago tuluyang tinapos si Fortis. Nang dumating ang timekeeper sa hotel, wala na sina Will at Sylvia. Maya-maya, napansin ni Will ang mga presyo at rate ng pautang ay bumababa. Mas mabilis pambawi sa bagong oras sa kalsada. Walang epekto ang maliliit nilang pagnanakaw. 1,000,000 taon ang kailangan para makabitak. Buti na lang at alam ni Sylvia kung saan kukuha nito. Kinabukasan pumasok si Waze sa trabaho na may mas maraming bodyguard dahil sa pag-aalala. Biglang lumingon ang mga gwardiya sa banta, pero si Sylvia lang pala ito na nagsasabing susuko na siya. Naniniwala si Waze sa kanya kaya lihim na nakasunod si Will at ginawa siyang hostage. Pagkatapos, dinala nina Will at Sylvia si Waze sa opisina para buksan ang vault na may 1,000,000 years na kapsula. Giit ni Waze, ang pamamahagi ng 1 taon sa marami ay magpapahaba lang ng hirap at sisira sa buong sistema. Kaya nilinaw ni Will na iyon mismo ang gusto niyang mangyari. Tumakas sina Will at Sylvia pagkakulong kay Waze sa kanyang opisina. Nang malaman ng timekeepers ang pagnanakaw, agad silang hinabol at hinarangan ang tulay pabalik sa ghetto. Hinabol din sila ni Leon, ngunit sa pag-focus sa kanila ay nakalimutan niyang kunin ang kanyang sahod. Pinaputukan sila ng mga gwardya, pero binaliwala ito ni Will at lumampas sa time barrier para marating ang ghetto. Hindi nag-aksaya ng oras si Leon at binangga sila. Agad na umalis si Will sa sasakyan at ibinigay ang 1,000,000 years capsule kay Maya bago sila magpanggap na sumuko ni Sylvia. Akala ng mayabang na si Leon ay nanalo na siya, pero sa sandaling iyon, ipinahayag ng timeline na may oras para sa lahat habang humaharang ang mga tao sa kalye kaya nakatakas sina Sylvia at Will. Itinulak ni Leon ang karamihan upang makabalik sa kanyang sasakyan at humabol, ngunit sa susunod na harang, napilitan siyang sundan sila ng naglalakad. Kalaunan, naabutan niya sila, at hula ni Will ay dating taga-ghetto din si Leon. Kinumpirma ni Leon na nagsikap siyang makatakas, gaya ng nararapat. Sinubukan niya silang arestuhin, pero sinabi ni Will na wala nang saysay dahil ilang minuto na lang sa kanila ni Sylvia at mamamatay din sila. Tiningnan ni Leon ang sariling timer at nakitang paubos na rin ang oras dahil di nakuha ang sweldo. Biglang naubusan siya ng oras at namatay si Leon sa kalsada. Ilang segundo na lang kina Will at Sylvia, at naghalikang paalam sila. Napagtanto ni Will na may nakaimbak na oras sa mga sasakyan ng mga bantay, kaya mabilis siyang kumuha mula sa kotse ni Leon. Kahit natatakot si Sylvia, agad na bumalik si Will para sa kanya at naghati sila ng oras bago pa man maabutan ng kamatayan. Sa kumpanya, sumuko na si Waze at sinabihan ang mga empleyado na huwag nang kumilos. Pinapakita sa balita ang malawakang pagdagsa ng mga tao sa lansangan sa buong bansa. Tiwangwang ang mga pabrika, at tumatawid ang mga tao sa mga sona patungong New Greenwich. Sumpa ng autoridad ay kontrolado ang lahat, ngunit alam ng lahat na guguho na ang sistema. Sa opisina ng mga tagapag-ingat ng oras, umuwi na ang mga kawani. Hindi nahuli sina Will at Sylvia at hinabol nila ang mga malalaking bangko upang mahadlangan ang